Rondé Hollis-Jefferson turns in the lane now. Game day na naman guys. At isang umatikabong bakbakan na naman ang ating matutunghayan. Gilas Pilipinas versus Jordan. Ang dalawang teams na nagtatakang kunin ang top spot sa Group C sa 19th Asian Games sa China. At para sa mga naghahanap ng live streaming link, kindly check the comment section dahil doon namin ilalagay ang link. Maraming salamat po. Malaking concern ni Coach Tim Cone ang naturalized player ng Jordan na si Rondé Hollis-Jefferson, a former NBA player na napakaganda ng pinakita sa nakaraang FIBA World Cup. At tuloy-tuloy ang kanyang magandang laro sa Asian Games by averaging 18.5 points sa dalawang blowout wins ng Jordan versus Thailand and Bahrain. Kung si Coach Tim Cone ang tatanungin, ay parang sinabi niya na wala daw chance ang Gilas na talunin ang Jordan. They blew this team, Thailand, out by 37 points. And we only beat them by 15 or whatever. So if you look at it that way, we don't have much of a chance. Well, knowing Coach Tim Cone, ay alam naman nating lahat na mahilig si Coach Tim Cone na magpadehado, pero siguradong meron na yung plano on how to limit Rondé Hollis-Jefferson sa kanilang matchup ni Justin Brownlee. Samantalang, si Kai Sotto ay magpapahinga muna ng at least 30 days at sa October 28 pa siya muling makakalaro kung fully healthy na siya. Inilagay kasi si Kai Sotto sa injury list ng Hiroshima Dragonflies. Kaya for now, ay pahinga muna si Kai Sotto at magpapalakas at magpapagaling. Mas mabuti ito kaysa maglaro si Kai Sotto na hindi pa fully healed ang kanyang likod. So nagpapasalamat tayo sa Hiroshima Dragonflies na inilagay nila si Kai Sotto sa injury list at hindi pinilit na maglaro sa preseason games at sa kanilang opening game this season. Sa pagbalik ni Kai Sotto, expect him to be stronger, better, and faster. Kaya nakabubuti pa ni Kai Sotto ang paglagay sa kanya sa injury list upang total rest lang talaga siya at magbabalik na lang kung fully healed na siya. Welcome to Express Info. Do you want to have these exclusive Puma Rise Nitro basketball shoes? Because once we reach 200k subscribers, we will be having this giveaway. Just comment to win. Shoes are promoted by Kai Sotto himself. Just like this video and most importantly, comment anything positive about Kai Sotto. It's easy. Commenting is the key to win. Share your positive comments about Kai Sotto. Do it now na. Win the prize. Stay tuned for more updates. Samantala, isang laban ng Gilas para makapasok sa quarterfinals at isang labanan para kina Justin Brownlee and Rondé Hollis-Jefferson. Ito ang pangunahing ihahatid ngayong Sabado habang maglalaban ang Gilas Pilipinas and Jordan sa 19th Asian Games. Ang laban na ito ay gaganapin sa Zijingang Gymnasium sa alas 5:30 ng hapon at magtutuos ang dalawang pangunahing koponan sa Pool C na parehong hindi pa natatalo, ang Gilas at ang Jordan. Kung saan ang magwawagi ay magkakaroon ng direktang ticket na makapasok sa quarterfinals round. Pagkatapos ng mahirap na laban sa 89-72 na panalo laban sa mainit na Thailand kamakailan, batid ni Coach Tim Cone na kailangan ng Gilas na maglaro ng mas mabuti upang malampasan ang Jordan, na pinangungunahan ng 28 years old na si Hollis-Jefferson, na siya rin ang nanguna sa TNT patungo sa kampyonato nito sa PBA Governors Cup laban kay Brownlee at sa Barangay Ginebra Kings. They gonna be tough. What can you say? Yan ang sabi ni Coach Tim Cone tungkol sa Jordan, kung saan dinalo nito ang Thailand 97-63.
They blew this team Thailand out by 37 points. And we only beat them by what? 15 or whatever. So if you look at it that way, we don't have much of a chance. Dagdag na pahayag ni Coach Tim Cone. Siyempre, isa sa mga pangunahing aalahanin ng Gilas ay si Hollis Jefferson, ang dating NBA player na naglaro para sa koponan sa kamakailang FIBA World Cup at ngayon sa Asiad na naman kung saan siya ay may average na 18.5 points sa mga malalaking panalo laban sa Bahrain and Thailand. Inaasahan na muling magbabalik ang kanilang rivalry kay Justin Brownlee, na 35 years old na ngayon at nagdadala ng pasanin para sa Gilas sa pamamagitan ng pag-angkat ng 21 points bawat laro. But despite Gilas' struggle opposite Thailand and Hollis Jefferson's shadow looming big on the team, Cone likes the national team's chances against the Thais. I think when you walk into our locker room and talk to every one of those guys, I think we can beat Jordan. We'll try to put a big performance together and go out and play Jordan. Yan ang sabi ni Coach Tim Cone. Gayunpaman, kahit may mga pagsubok na kinakaharap ang Gilas, masayang-masaya si Coach Tim na may magandang posibilidad ang koponan sa mga susunod na laro. Kailangan naming mag-shoot ng mas mahusay at maglaro ng mas maganda kung nais naming malampasan ang isang koponang pinamumunuan ni Rondae Hollis Jefferson. Nakikita ko ang potensyal ng aming koponan at alam kong kaya naming magtagumpay sa mga darating na laban. Bukod kay Hollis Jefferson, nagbibigay daan din sa Gilas si Tyler Lamb, ang Phil-Thai na nagpakitang Gilas sa nakaraang laro. Sabi pa ni Coach Tim. Kaya't hindi magiging madali para sa Gilas ang kanilang laban sa Jordan. Gayunpaman, sa pagmamahalan at suporta ng mga Pilipino, posible pa rin makuha ng Gilas ang tagumpay sa Asian. Sana magpatuloy ang kanilang magandang performance at maabot ang kanilang mga pangarap sa competition. While the winner advances, the loser will be relegated in the quarterfinals classification, where they will be pitted against the number 2s and 3 teams of the other groups to determine the last 4 quarterfinals. At si Janine Pontejos ay nagpasok ng 7-3 habang tinalo ng Gilas Women ang Hong Kong. Ang Gilas Women ay nagwagi ng 36 points laban sa Hong Kong. At nakuha ng Gilas Pilipinas Women ang kanilang ikalawang sunod-sunod na panalo sa 19th Asian Games, matapos talunin ang Hong Kong 99-63 sa SX Olympic Gymnasium sa China nitong Biyernes. Pinangunahan ni Janine Pontejos and April Bernardino ang koponan ng Gilas Women sa kabila ng kanilang mabagal na simula upang makamit ang malaking panalo at mapabuti sa 2-0 ang kanilang talaan sa torneo. Si Pontejos, para sa pangalawang sunod-sunod na laro, ay naging pangunahing manlalaro ng Gilas na may 23 points na nabuo mula sa 7-3 at meron pang 3 rebounds, 2 assists at 2 steals. At si Bernardino naman ay nagtala ng 20 points, 8 rebounds, 6 na assists, 3 steals at 1 block. Nagdagdag naman si Kate Castillo ng 17 points. That's it for now, guys. Pero bago kami magtatapos, ay huwag kalimutan na huwag magpahuli sa mga pinakabago mga kwento at balita ng kasiyahan at tagumpay. Bahala na ang mga marites dyan. Basta kami ay handang maghatid ng tunay na inspirasyon sa mundo ng sports.